Mark chapter 12, verse number 41. Siguro sisimulan ko sa verse number balik natin sa verse number, ako na lang po ang magbabasa. Verse number 38. Medyo balik tayo na konti sa verse number 38. Okay, ready na po kayo makinig? Amen. Ito po sabi ng salita ng Panginoon. And he said unto them in his doctrine, beware of the scribes, which love to go in long clothing and love salutations in the marketplaces, and the chief seats in the synagogues, and in the uppermost rooms at feasts, which devour widows' houses, and for a pretense make long prayers. They shall receive greater damnation. And Jesus sat over against the treasury, and beheld how the people cast money into the treasury, and many that were rich cast in much. And there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites, which make farthing. And he called unto him his disciples, and said unto them, verily I say unto you, that this poor widow hath cast more in than all they which have cast into the treasury. For all they did cast in of their abundance, but she of her want did cast in all that she had, even all her living. Let's pray. Father in heaven, thank you for the example of this widow woman. And we pray, nawa po, ganon din po kami, na mas ma-encourage po kaming paggamit po namin ng buhay namin sa inyo. May the Holy Spirit will lead us and guide us and enlighten us this morning. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. You may be seated. Convenience. Convenience store. Parang andun na lahat ng kailangan mo. Pero when you say convenience, ayaw nating nang nahihirapan. At sa panahon ngayon, namomroblema yung mga educators, mga teachers. Kaya yung mga teachers, nag-e-enhance din sila. Meron silang mga tinatawag na INSEAD, training, lalong-lalo na po sa field ng artificial intelligence or AI. Now, ang mga bata, dahil ayaw nilang mahirapan, mag-isip, type lang nila yung assignment nila, and then, andun na yung sasabihin ng AI. Ano mang platform ng AI ang ginagamit mo? ChatGPT or whatever. Convenience, ayaw mahirapan. Kaya yung mga teacher, nag-aano din sila eh. Ine-explore din nila kung ano yung ibig sabihin yan, kung paano gamitin, para saan. At ganyan po ang generation natin ngayon. We love convenience. Like instant food, instant delivery, instant message, instant entertainment. At nakakalungkot, maraming mga Kristiyano na de-develop nila yung tinatawag na convenient Christianity. Kasi okay sila doon. I'll serve God if I'm not too busy. Maglilingkod ako kay Lord kung hindi ako busy. Mag-a-attend ako ng church kung wala naman akong gagawin. Magbibigay ako kung meron akong extra. Then, makikita natin po, sa binasa po natin ngayon, itong isang babae, at hindi lang siya basta babae, sa mata ng lipunan noong unang panahon, siya ay mababang babae. Poor widow woman, who did exactly the opposite. Baliktad na baliktad yung ginawa niya. Yung kanyang prinsipyo at yung kanyang pinakita. Nothing held back para sa babaeng ito. And that's the message, that's the title of our message this morning. Nothing held back. Anong ibig sabihin yan, Pastor? Walang ititira, walang pipigil, walang uurungan, walang aatrasan, walang ililihim. Ibibigay lahat ipagkakaloob. Walang atrasan, walang ititira. Nothing held back. Now, last time, napaka-ganda nang nangyari dito sa Mark chapter 12. So, mga kapatid, kung meron po kayong time, basahin nyo po ulit. Sino yung mga nakasagupaan ni Kristo? Sino ulit yung mga Herodians, and then mga Pharisees. After nun, yung mga Sadducees, and then yung isang scribe nakasagupaan ni Kristo sa balitaktakan ng mga pananalita. Pero yung mga yon, hindi sila nanalo sa ating Panginoon. Then, pagdating ng verse number 38, sabi ni Lord, binalikan niya itong mga religious leaders. Mag-ingat kayo sa mga iskriba na
mahahaba ang kanilang mga damit para ipakita nila sa mga tao kung gaano sila kabanal. Sa mga chief priests, sa mga religious leaders. Sa verse number 40, ito ang ginagawa nila sa mga tao, lalo na sa mga widow. They devour widows. Talagang dahil napaka-fragile, vulnerable itong mga taong to, magte-take advantage sila. Sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa mga taong to. And then, magsuzoom in tayo ngayon sa nangyari. Sa verse number 41. Ready na po kayo mga kapatid? Mag-aaral muna tayo. Tingnan natin yung verse number 41. And Jesus sat over against the treasury. So, nakaupo si Jesus Christ. Mamaya explain ko yung treasury. Parang nakaupo siya, tinitignan niya yung mga tao. Ito yung ginagawa ng mga tao. Naguhulog sila doon sa box. Mamaya explain natin yan. Makikita niya, maraming nagbibigay, mga leaders, religious leaders, scribes, Pharisees, Sadducees. Marami silang ibinibigay. Pero merong isang babae, siya ay widow at siya ay mahirap. Meron lang siyang 2 mites. Mamaya, explain natin kung anong ibig sabihin yan. Yung 2 mites na yon, ihinulog niya. Naobserbahan ni Jesus Christ. Tapos, tinawag niya yung mga disipulo niya. Oh, tara kayo dito. Nakita niyo yung babaeng yun? Kaya sinabi ni Jesus, nakita niyo yun? Naghulog siya. Alam mo, sa lahat ng mga naghulog dito, doon sa treasury, ito yung may pinaka malaki ang nahulog. Sabi ni Kristo, sapagkat ibinigay niya lahat-lahat ng sa kanya. Now, contrast sa mga religious people, ng mga pakitang tao, zoom in tayo ng Panginoong Kristo sa istorya ng offering, ng sacrifices, ng ginawa ng widow na babaeng ito. Nothing held back. Sa ating mga kapatid, ang dami nating reservation sa buhay. Bawa, bakit hindi ka talaga sumusunod sa nanay mo? Kasi pag sumunod ka sa nanay mo, ang daming ipapagawa. Bakit hindi mo ginagalingan sa school? Kasi mahirap. Kaya ayaw mong galingan kasi nahihirapan ka. Bakit? Mediocrity. Nagsasettle ka na sa bahala na si Batman. Okay na yan. Bahala na. Pwede na yan. But this morning, makikita natin, mayroon tayong 3 bagay na mapag-aaralan mga kapatid. Sa storya ng babaeng ito. A woman, ang taong to, nothing held back. So, ready na po kayo? Okay. First thing that we can see here, from verse number 41 to verse number 42, nakita ng Panginoon, our Savior sees this woman. And what we can learn from here, wholehearted trust, yung walang reservation, walang retreat, walang pagsisisi, wholehearted, 100% na nagtitiwala sa Panginoon, wholehearted trust gives according to God's evaluation, not man's admiration. Now, again, look at verse number 41. And Jesus sat over against the treasury. Ano yung treasury, pastor? Pakita natin. Sa temple, may tinatawag na treasury. Hindi ito nakalagay sa Bible, pero sa Jewish tradition, it doesn't mean tradition, mali agad or hindi totoo. Sa Jewish tradition, sa temple, meron silang 13 na ganito. Pero bakal. Ano? Hindi wood, bakal. 13 na box. Nasaan yung picture, Ato Step? Pwede natin pakita. Para mas ma-imagine natin kung ano nangyayari. So, eto, dito yung mga treasury. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hanggang 13 yan. Mga box na gawa sa metal. So, verse number 41, and Jesus sat over against the treasury, and maybe, we don't know, maybe Jesus Christ is here or here. Basta nakikita niya kung sino yung mga naguhulog. And behold, how the people cast money into the treasury. Pinapanood niya kung paano yung mga tao naguhulog. Now, there is no such thing as paper money that time. Ano ang mga pera nila? Coins. Ano mangyayari kapag coins, which is copper or metal, ilaglag mo sa metal, ano mangyayari? Ha? Ano ulit? Tutunog. Eh kung marami kang ilalagay,
mas malakas yung tunog. At pag mas malakas ang tunog, mas mapupukaw mo yung attention ng mga tao. Parang pag maghuhulog ka ng offering. Kasi ngayon, papel na eh. Pero yung iba, di ba? 3,000. Parang ganon. Pero sa kanila, parang ganon. Metal, copper, ihulog nila sa metal, tutunog, agaw pansin. Pero kung isa, dalawa lang ang ihulog mo, marahil tutunog, pero hindi agaw pansin. So yun ang nangyayari. And many that were rich, yung mga mayayaman, ang dami nilang nilalagay doon sa treasury para sa temple, sa pagbibigay sa Panginoon. Verse number 42. Ito yung exciting. And there came a certain poor widow. Ako, itong dalawang salitang yan, poor widow, medyo mag-aaral tayo ng konti. Yung poor kasi, very subjective ang definition yan. Depende sa tao. Sa mga mayayaman, akala nila, poor pa rin sila kasi wala pa silang private jet. Pero pag sinabi nating poor nung unang panahon, at kung sa konteksto natin mga Pilipino, pag sinabi mong mahirap, actually din sa LRT1, di ba marami diyang mga bahay, kitang mo ang pangit ng bahay, pero pag medyo sinilip mo, Brad, may flat screen. Flat screen, lupit. Tapos may tumutunog na, may aircon. Teka lang, mahirap ba yon? Hindi natin alam. Pero nung time nila, pag sinabi mong mahirap, mahirap talaga. Isang kahid, isang tuka. Ganyan silang mga duka. Hindi ko sinama eh. Isang kahid, isang tuka. Now, mahirap and widow. Poor, mahirap, isang kahid, isang tuka. Kung ano yung meron siya that day, kinita niya, yun lang yung kakainin niya. Tapos bahala na ulit bukas. Widow, hindi lang siya basta babae. Pag sinabi natin widow, sila yung mga economically poor. Bakit? Bago sila ikasal, ang merong responsibilidad sa kanila, yung tatay nila. Pero pag kinasal na sila, ang may responsibilidad sa kanila, yung asawa nila. Pero pag namatay yung asawa nila, wala nang silang pera. Socially vulnerable. Kaya sa verse number 40, deny the bar, or pinagnanakawan ng mga taong matataas, nagtitake advantage yung mga taong matataas sa mga nasa laylayan o sa mga dukha. Now, ano nangyari? Andiyan na kayo mga kapatid. So, imagine niyo yung isang babae, napakahirap, discriminated, marginalized, parang walang kwenta sa lipunan. Merong isang babae, and she threw at 2 mites. 2 mites. Ano daw po? 2 mites. Ito po ang laki ng 2 mites. Yan, maliit lang yan. 2 mites. Ang katumbas po ng 2 mites, in-explain sa Bible, which make a farthing. So, yung dalawang 2 mites, magkakaroon ng isang farthing. No, wag natin masyadong pagaluhin to, pero ang mites, yan ang pinaka-smallest Jewish coin nung kanilang time. And then, kung i-research ko, kung i-research natin, yung 2 mites, sa panahon natin, katumbas lang ito ng 10 pesos. 10 to 20 pesos. Sabihin natin 10, 15, or 20 pesos. Ganun lang yung halaga niya. Naghulog yung babae ng, sabihin natin, 20 pesos na dalawang coin. Katumbas sa panahon natin yung 20 pesos. Now, katulad ng nasabi po ni Pastor kanina, kung maraming coins ang inilagay, agaw pansin, makikita lahat ng tao. Pero kung napakamaliit, ilalagay mo doon, hindi mapapansin. Look at that. Jesus intentionally observed the givers. Marami ang mga nagpapatunog ng kanilang kayamanan, mga Jewish leaders, napaka pansin na pansin. Pero ang babaeng ito, tahimik lang, pero napansin ni Jesus Christ. People saw the amount. Ang tao, nakikita nila kung magkano yung binigay mo. Pero si Kristo, nakikita yung puso mo. And same with us, mga kapatid. Meron kang mga ginagawa sa ministry na hindi ka napapansin ng tao. That is okay.
Sorry, nagulat. Okay lang na hindi ka mapansin ng tao kumpara sa Panginoon. Huwag kasi nating itutulad ang church sa corporation or sa business. Ang simbahan, hindi business. Ang pastor, hindi sahuran. Huwag nating itutulad ang pamamaraan ng corporate sa pamamaraan ng iglesia ng Panginoon. No, 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 no. Kung sa corporate, kung sa business, kailangan result-oriented, process-oriented, result-oriented, dapat lang. That's good. Pero sa simbahan, hindi ganun. We are not always for result. Basta ginagawa mo yung para sa Panginoon, walang nakakakita dito, walang nakakakita sa'yo. You're doing it for the Lord. Walang nakakapansin. Walang nagtatap ng balikat mo. That is okay. Nakikita ka ni Lord. People saw on the mount, but our Lord saw the heart. At sinusukat ng Panginoon ang faithfulness differently than we do. Kaya, mahirap sa Christianity kapag outward, alam mo yung outward Christianity? I term it as outward Christianity. Ginagawa mo yung ginagawa mo para kay Lord kasi gusto mo mapansin. Now, I really consider this one, na ang tao, we are meant to be appreciated. Kumbaga, design sa atin na ma-appreciate tayo. Pambira, pag pinagluto ka ng asawa na napakasarap na ulam at hindi mo i-appreciate, sarap pa, magagalit yan. Kasi, dinesign tayo para i-appreciate. Pero pagdating kay Lord, may appreciation, walang appreciation, magse-serve ka. Kasi nakikita ka ni Jesus. So when we trust God, wholeheartedly give something to God, our money, our talent, our time, God is measuring that according to His evaluation, not according sa sinasabi ng tao. Kaya hindi tayo magbibigay dito ng Faithfulness Award. Ang Faithfulness Award sa heaven. Kasi habang buhay tayo, susubukin tayo ng Panginoon. So nakikita ni Lord. Another one, nandiyan pa kayo? Kalawang bagay na makikita natin dito. Pagdating ng verse number 43, just one verse, nakikita ng ating tagapagligtas yung ginawa mo and He is commending your sacrifice. The Savior commends sacrifice. Wholehearted trust, give sacrificially. Kung ikaw talaga ay nagtitiwala sa Panginoon, magbibigay ka sacrificially, hindi dahil convenient lang, hindi dahil madali lang. In verse number 43, and Jesus, and He called unto Him His disciples, tinawag niya kanyang mga disipulo at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, that this poor widow had cast more in, mas marami siyang nainalagay than all day, kaysa sa lahat which have cast into the treasury, na nagbigay doon sa treasury, doon sa box, doon sa metal box. Wait lang, Lord. Kung sa ating standard, ating measurement, ano mas marami? 2 mites, 10 pesos, 20 pesos. Eh, mga mayayaman, hindi mites, hindi farting. Ang dami nilang inilalagay. Anong mas marami? Jesus declared that the widows gave more than they all. At ang pagsasakripisyo, mga kapatid, hindi ito po yung measure kung magkano ang ibinigay mo. Now, baka mamay si-interpret ko si Pastor. Ibig sabihin, Pastor, hindi ka na naniniwala sa tithes. No, I'm not saying about it. I'm not talking about it. Sacrifice is not measured by how much is given, but by what it cost the giver. Hindi lang siya nagbigay materially. Sacrificially. At mamaya makikita natin sa next verse na makikita natin kung bakit. And then application. We often serve God only when it is convenient. May I repeat that? Nagsaserve lang tayo sa Panginoon kapag convenient tayo. Matatamaan kayo, matatamaan ako. Matatamaan tayong lahat dito, kaya walang magagalit kay Pastor. Amen? Kung magalit kayo, okay lang. Basta masarap ulam ko mamaya. Pero diet na ako eh. Nagsaserve ka lang kay Lord kapag convenient lang. We pray when we have free time instead of making time for prayer. Meron ka ba talagang isang time sa isang araw na meron kang 24 hours
Nasasabihin mo, 3 o'clock ng tanghali. Buti pa yung iba sa TV may nagpe-pray, humihinto sila para mag-pray. Yung iba, yung sa Islam, meron silang intentionally time para mag-pray sila. Tayo, meron ba tayong ganon as a Christian? Or we just pray when we have the free time? No, my friend. Hindi sana lang tayo mananalangin kapag convenient. We read our Bible only when our schedule is light. Kapag hindi busy, babasa ko ng Bible. Kapag ang assignment, kapag ang projects, mga exams, nag-pile up, ang dami mong ginagawa, God becomes our lowest priority instead of our highest priority. Now, this must be our principle. Pag mas busy ka, dapat mas lalapit ka sa Panginoon para magiging maayos lahat ng mga gagawin mo. Kapag mas busy ka, mas marami ka dapat spend sa prayer. Prayer walk, prayer drive, lahat. Ano mang ginagawa mo, Lord, papasok ka sa trabaho, tulungan niyo po ako. Ganito yung magpe-present po ako, meron pong assignment, meron po kami reporting. We often serve God only when it is convenient. We faithfully attend church unless work overtime or recreation gets in the way. Kaya wag na wag mong ipagpapalit ang Sunday si Lord sa ibang mga bagay. Now, meron tinatawag na exemption to the rule. For the highest, for highest purposes. Halimbawa, meron bang board exam na Friday? Sa tingin ko, walang board exam na weekdays eh. Lahat weekend. Pero kung hindi ka makakapag-church ng Sunday, gagawa ka ng paraan para may isa-isang linggo, dapat makapag-church ka ng at least isa. Magpe-prayer meeting ka. Ang mahirap sa atin, hindi na nga tayo na makakapag-church ng Sunday, hindi ka paggagawa ng paraan para makapag-worship sa isang linggo. Hanap ka ng paraan. We volunteer for ministry only when it does interrupt our personal plans. Oh, mga kapatid, sa November, mga young people, I want you to go sa gantong church kasi meron silang soul winning camp para matrain kayo mag-soul winning. Okay, pastor, kung wala po akong gagawin, hindi yun ang gusto ng Panginoon. May nag-a-alarm. Hindi yun dahil tapos na ako, ha? Cellphone mo ata yun. Sino ba yun? Kaparehas ng alarm ng cellphone ko. Andyan pa kayo, mga kapatid? Eto. We give to God only after our bills and wants are covered instead of honoring Him first. Dapat, pag sinabing offering, 10%, tithes para kay Lord, bago ka mag-compute ng mga itatabi mo na agad yung 10%. Hindi yung kung ano yung matitira. Hindi ganon ang Kristyanismuhan. Pastor, grabe naman si Lord. Diyos naman siya. Hindi. Alam mo ba pag nagbibigay ka, ikaw pa mismo ang natutulungan. Why? Napapractice kasi yung pananampalataya mo. Kayong mga estudyante, tumingin kayo kay pastor. Huwag niyong sasabihin na, kapag nakagraduate na ako, kapag nakatapos na yung busy season ko, pag stable na yung trabaho ko sa mga young pro, tsaka ako talagang magiging all out kay Lord. No. Hindi mangyayari yun. Bakit? Akala nyo ba mga students, mas busy kayo kaysa sa mga nagtatrabaho? Mas magiging busy kayo pag nakatapos na kayo mag-aral. Alam niyo ba mahirap madaling maging tatay? Maging nanay? Tanungin niyo yung mga nanay, yung mga... Hindi po madali. Mas madami yung... Kaya kung ito pa lang yung ginagawa mo, ayaw mo na magtapat kay Lord, hindi pa pwede yung ganyang principle na pag nakagraduate ka na, pag convenient na, tsaka ka lang magsaserve kay Lord. No. Madalas, we offer God our leftovers. Ito yung nakakalungkot. Leftover time, leftover energy, leftover money, instead na unahin siya. May I repeat this? God deserve our best. Pastor, next slide na kasi masakit na. Totoo. Kasi ang salita ng Diyos, pag hindi ka nasasaktan,
ikaw ay mahirap, makapal na yung kalyo sa puso mo. Kailangan mas talasan pa yung salita ng Panginoon para yung mga kalyo makadkad. Convenience produce casual commitment, but love for Christ produce costly devotion. Now, minayday ko to kanina eh. If your service to God only happens when it is convenient, then convenience, not Christ, has become your Lord. Sacrifice begins where convenience ends. At ang tunay na devotion is willing to give even when it is difficult. Kala nyo ba madali sa babae na ibigay niya yung 2 mites? Now, and that will lead us to our last point, our last slide. Are you still there? Look at verse number 44. The Savior honors our wholeheartedly surrender. And wholehearted trust gives in complete dependence on God. Verse number 44. Look at that. For all they did cast in of their abundance, kasi nagbigay sila out of their abundance. Hindi kawalan sa kanila yon na magbigay sila ng marami kasi mayaman sila. Ayun ang sinasabi ni Jesus Christ. But she, this poor widow woman, of her want did cast in all that she had. Can you please repeat after me? In all that she had. 1, 2, 3, go. In all that she had. Lahat ng lahat sa kanya. Even all her living. Itong babaeng to, binigay niya lahat. That is a genuine faith and trust one's security to God rather than to possessions. Ano po yung synonyms ng surrender? Submission, yielding, consecration, dedication, commitment, devotion, and trust, dependence, obedience, self-denial, wholeheartedness, offering to of oneself, giving over, relinquishment. Sabi nga ng kanta, lahat ay aking ibibigay, pati na rin ating buhay upang ibigin ka. Kaya, bakit maraming Christians nahihirapan silang magbigay? I'm not just talking financially. Time and your energy. Bakit nahihirapan kang mag-spend ng time kay Lord sa ministry? Kaya ka nahihirapan kasi yung buhay mo, hindi mo mismo binigay sa Panginoon. Kapag binigay mo, pinagkatiwala mo lahat sa Panginoon, hindi mahirap sa'yo magbigay. Remember this, you cannot outlove God. You cannot outgive God. Sa madaling salita, hindi mo matatawaran, hindi mo mapapantayan lahat ng binigay sa atin ng Panginoon. Yung hangin, yung araw, lahat ng yan. Lahat pagmamayari ng Diyos, and yet, lahat ng mga blessing ina ito ay natatamasa natin. Ang iyong pagtatiwala ng buong puso ay pagpapakita na si Lord ang tanging tanggulan at sandalan mo. In all that she had, lahat ng lahat sa Kanya. Now, you may ask this question, Pastor, posible ba to? Posible, kasi nangyari nga dito eh. Sa mayaman, sa mahirap na babae, na widow, in all that she had. Now, that praise means in all that she had. Today, what does it mean, Pastor? When it comes to our time, sa ating oras, giving God your best time, not just your leftover time. Kapag meron ka lang oras kay Lord, tsaka ka magsisimba, baguhin mo yung thinking mo yan. Baguhin mo yan. Isa pa, uulitin ko, pag hindi ka nagsisimba, ikaw ang nawawalan. Pag nalalate tayo sa church, tayo ang nawawalan. Hindi tayo kailangan ni Lord. Si Lord non-contingent. Meaning, hindi siya dependent sa anumang mga bagay para mag-exist siya. Siya ay Diyos kahit wala tayo, pero tayo wala tayo kung wala ang Diyos. So tayo ang nawawalan, mga kapatid. We choose worship kahit ang ating schedule ay puno. And making time for prayer and Bible reading kahit ang busy-busy natin. When it comes to our priorities, when we say in all that she had, it means God remains first. Hindi ang asawa mo, hindi ang anak mo, hindi ang trabaho mo, hindi ang school mo, hindi ang business mo. Si Kristo, ang Diyos dapat ang una.
Sa ating kalendaryo, pag makikita mo, dapat pag Sunday, wala nang ibang gagawin. Kay Lord lang. No. Kaya blessing talaga na makapunta kayo sa ibang mga church. Bakit? Makikita mo, lalo na sa mga remote churches, maglalakad ng 2 hours, maglalakad ng 3 hours. Meron mga kwento, may isang pastor na imbitahan sa bundok, nag-preach ng 1 hour. After ng 1 hour, tapos na yung simba, sabi ng mga pastor, bakit hindi po umalis yung mga member? Hindi, pastor, inaantay ka lang niya kumain. Kasi naglakad yan ng malayo for 3 hours, tapos magpipreach ka lang ng 1 oras. Grabing pagsasakripisyo. Meron ba sa ating naglakad ng 3 hours? Para makapagsimba? Saying yes to God even when it means saying no to yourself. Sa ating mga resources, honoring God with your finances before spending our unnecessary ones. So, mamaya, ito po ay para sa mga member, sa ating mga attendees, no? No problem, ating commitment slip. Again, hindi tinitignan ni Lord kung magkano yung ibibigay mo. Pastor, pwede na 20. Oh, grabe ka naman. Ganun mo lang kamahal si Lord. Aray ko po. Sacrificially. Ito lang yung sahod mo. Alam mo, natitira sa'yo sa isang buwan, 2,000 lang para lang, di ba? Makapag-Word of Pan, makapag-Quantum, makapag-Unitap, ano ba yung mga palaruan doon? 2,000, 1,000 lang natitira sa'yo. Pag yung application ng pag-aaral natin ngayon, 1,000 lang natitira sa'yo. Pero ang ibibigay mo, ang isusulat mo, beyond that, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Yung parang imposible. Why? This is to test your faith. Meron kang commitment. At alam mo, wala ka namang pera. Pero pag hindi ka nag-commit, hindi mo makikita yung miracle ng Panginoon. Hindi mo makikita yung blessings. Sa ating future, being willing to follow God's calling even if it change your plans. Holding your dreams with open hands, saying, Lord, your will, not mine. Diba? Ito pinakamasakit. Yeah. Lagi ko tinatanong sa mga kabataan, anong plano mo? Ikaw ba ay for skills or for, diba, education? Kasi marami talagang, ang dami kong kilala, jobless, tapos ng trabaho. O si Brian, may trabaho yan, ha? Marami akong kakilala. Valedictorian pa, cum laude pa. Ano nangyari sa Pilipinas? Ang tali-talino mo, pero bakit? Ganon kalupit ang buhay. Kaya, pag dumating yung mga time na yan, young people, tanongin nyo si Lord, Lord, ano po ang gusto nyong gawin ko? At kung ano ang kalooban nyo, yun ang gagawin ko kasi yun yung best. Kung tayo ay makapag-spend ng 8 hours at work, but we don't have 30 minutes for God, when we can watch the entire series, 16, 12 episodes, 20 episodes, with 2 hours per episode, kaya nating mag-spend, magbasa ng manga, magbasa ng anime, ng ilang oras. Pero kung wala tayong time kay Lord, we miss the point. So look at this. The widow didn't give God what was convenient. She gave God what was her everything. Hindi kung ano yung, hindi naman ako maapektuhan kahit magbigay ka eh. Binigay niya lahat. At God is not asking whether you have much. He is asking whether He has all of you. Ikaw ba, si Kristo ba, ang Diyos ba talagang sinasabi mo, Lord, sa'yo ako. Akin ka, sa'yo ako. And then the greatest offering is not what leaves your wallet, but it is what leaves your heart. Ano yung nasa puso mo? So look at this. Next slide. When we say nothing held back,
It means no reserve, no retreat, no regret. Sana sa Christian life natin wala tayong reservation. Sana hindi parang Dorabox natin na mayroong compartment. Lord, kapag ganito lang ako, pag masaya lang ako, pag may blessing lang ako, tsaka ako mag-church. Sana wala tayong atrasan. Kapag may pinagawa sa atin ng Panginoon, na ito yung gagawin mo, kahit anong mangyari, you do that because that is the will of God for you in this season. Nawawala din tayong pagsisisihan. Kasi kay Lord, wala talaga tayong pagsisisihan sa Panginoon. I never, not one thing in my life. Yung second stanza ng My Redeemer is faithful and true. Kung merong pagkakataong masasabi mong pinabayaan ka ni Lord, no, wala. Kahit masakit, kahit hindi masaya, kahit hindi okay, when you give your God your all, walang pagsisisi. Merong kanta ang West Coast, All of Me. Baka isearch nyo ito mamaya, All of Me by West Coast. Kasi pag All of Me, pag kay John, baka ibang All of Me yung mapakinggan mo. And it goes like this. All of me, say all of me. Madali lang yung melody, mamaya pwede nyo akong sabayan. Here's my life as an offering. I will serve you faithfully. So here I am, Lord, take all of me. Nothing less than everything will I give to you, my King. You give all at Calvary, so here I am, please take all of me. Pwede niya akong sabayan sa next stanza na sa mga musically inclined. You can, I believe you can sing with me. Ready, sing. All of me, take all of me. Here's my life as an offering. I will serve you faithfully. Here I am, Lord, take all of me. No reserve and no retreat, till I fall down at your feet. Faithful to your call I be, so use me, Lord, you have all of me. Chorus. All of me, take all of me. Here's my life as an offering. I will serve you faithfully. Here I am, Lord, take all of me. Where you lead me, I will follow. Where you send me, I will go. I will tell the world that's dying that your blood can make them whole. Please, let's all stand up and let's sing the last stanza. Ready? Last chorus. Sing. All of me, take all of me. Here's my life as an offering. I will serve you faithfully. Here I am, Lord, take all of me. I will serve. I will serve you faithfully.
Here I am, Lord, take all of me. Let's pray. Lord God, Father in heaven, thank you for this message. And our prayer this morning, Lord, take all of us. Take all of me. I know, Lord, lahat kami meron po kaming reservation sa aming puso. Kaya hindi kami masaya. Kaya parang kulang. Kaya parang nahihirapan kami. Kasi ang pinaka-issue, yung issue po ng puso namin na meron pong reservation sa'yo. Nawa, Ama, sa mga kapatid na pinipilit nilang maging masaya na wala po sa kalooban nyo, ipakita nyo po sa kanila ngayon na hindi kami magiging masaya, hindi kami magiging okay, hindi kami magiging mapalad, blessed, kung meron po kaming reservation. Nawa po, wala po kaming itira. Wala po mong kahit 1% sa isip, sa puso namin. Kaya Ama, tulungan niyo po kami. I-convict niyo po kami palagi na lahat ibigay po namin sa inyo. No retreat, no surrender, no retreat, no reservation. Thank you, Father. Thank you for your word. Thank you for the example of this poor widow woman. In this moment, my brother and sister in Christ, is that your prayer? Meron ka bang reservation? Why not come to the Lord and ask for forgiveness? Lord, I'm sorry.